po sa ating lahat. Tunay nga. Salamat sa Panginoon kasi tayo ay nagtipo na naman upang siya ating papurihan, sambahin. At tunay nga napakabuti ng ating Panginoon. Kahit na dumaranas tayo sa mga pagsubok, lagi lang natin naaalaanin na tayo ay hindi mag-iisa. At lagi natin isipin na kasama natin ang tunay na Diyos, makapangyarihan, walang katulad, hari ng kataas-taasan. Amen. Purihin ang Panginoon. Kay buti ng Diyos sa iyo.
bawat puso ng iyong mga anak, Panginoon, ay nababatid po ninyo ang nilalaman. Wala pong maitatago sa inyo, aming Diyos. Kilala po ninyo kami. Kaya Lord, sa mga oras na ito, pakasaliksikin niyo po ang aming isipan, ang aming puso. Matagpuan po ninyo, O Diyos, na naghahangad na marinig po kayo. Matagpuan po ninyo ang pusong ito na naghahangad na masunod ang iyong kalooban. Matagpuan po ninyo ang pusong ito na kayo ang nangunguna dito, O Diyos. Matagpuan po ang pusong ito na makita ang iyong kadakilaan, Panginoon, at mapapurihan ang iyong pangalan, O Diyos. Matagpuan ang puso ng iyong mga anak na nag-aalam sa pag-ibig sa iyo, Panginoon, at paglilingkod sa iyo, Panginoon, aming Ama. Samahan niyo kami, O Diyos. Patuloy, O Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Kayo ang marinig. Kayo ang maalala. Kayo ang mapagsubuhan ng buhay, aming Diyos. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay malaya. Malaya ang makakapakinig ng iyong mga pangako sa aming buhay. Pagpalain niyo ang bawat tao na nandito, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda na nandito, O Panginoon. Pagpalain niyo ng iyong makapangyarihang salita. Hallelujah. At ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ay dadaloy sa lugar na ito. Sa apat na sulok ng lugar na ito at sa bawat puso ng bawat isa na nandito. We declare God's goodness and faithfulness sa umagang ito. Purihin ka at dakilain. Luwalhatin ang iyong dakilang pangalan. Walang ibang pangalan na isinulat sa langit na sukat ikaligtas ng bawat isa sa atin, kung hindi ang pangalan ng Jesucristo lamang. Purihin natin ang Panginoon. Praise to you, Lord Jesus. Ang iyong palakpak ay sa Diyos. Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Magandang umaga po sa bawat isa. Ang ating Diyos po ay dinidisiplina niya ang mga taong kanyang minamahal. Isa po yun sa mga paborito kong sinishare. Kasi po, nakaranas din po ako ng pagdidisiplina mula sa ating Panginoon. At pag tayo dinidisiplina ng Panginoon, ibig sabihin ay mahal niya tayo. Naalala ko po nung nagtateatro ako, yung director po namin, sabi niya, pinapagalitan ko pa siya kasi may pakialam pa ako sa kanya. Pag di ko na siya pinagalitan, ibig sabihin, hayaan ko na siya sa buhay niya. Bahala na siya kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay niya. Yung hindi ko malilimutan na sinabi niya, tapos nung nagbabasa nga po ako ng Bible, habang tumatanda ako, nakita ko, na buti na lang ang Panginoon natin ay grabe magmahal. Ano po, hindi po siya sumusuko sa mga taong minamahal niya, at ang mahal niya ay kanyang dinidisiplina. Praise God. Parang ano lang din po yan, mahal mo ang sarili mo, didisiplinahin mo, di ba po, ano? Kakain ka ng tama, mag-exercise ka, mga ganun po. So, nasa pagdidisiplina po makikita ang pagmamahal sa atin. Okay lang po, hindi ko po kailangan. Thank you po. So, kailangan po natin makita na ang pagdidisiplina ng Panginoon ay nagbumula po sa kanyang mga salita. Ang salita po ng Diyos ay matalas. Yun po ang nakasulat sa Bible o sa description ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay matalas, tumatarak sa puso ng tao. Sabi pa nga, tumatarak pa siya hanggang bone marrow mo. So, lagpas pa po ng buto, no? Grabe ang salita ng Diyos. Pero when the Word of God pierces through our hearts, the purpose is not to destroy us, but to restore us and to let us walk into the will that the Father has prepared for all of us. Napakaganda po, no? Restorative po ang pagdidisiplina ng Panginoon sa atin. Kaya po naniniwala ako na sa umagang ito, sa ating pag-inig ng salita ng ating Diyos, ay ang Diyos po ang magdidisiplina sa ating puso at sa ating isipan para po makalakad tayo sa kalooban niya sa ating mga buhay. Praise God. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayong umaga ay
The uncomfortable life of a Christian. Okay po. The uncomfortable life of a Christian. Ang buhay po ba ng isang Kristiyano ay komportable, happy-happy lang? Sa mga, lalo na po sa mga matatagal na natin kasama, alam po ninyo na hindi. Okay po, ano? Ang tao po ay obsessed siya sa comfort. Di ba po? Tama po, no? For example po tayo, syempre gusto natin pagka pupunta tayo sa church, pag alam po natin may aircon, so kung ginawin ka, magja-jacket ka. Syempre kasi uncomfortable kapag ka naman ginaw na ginaw ka po in service. Pag alam mo na yung pupuntahan mong church, walang aircon, so magdadawit ka naman ng ng medyo manipis lang, o kaya magdadala ka ng fan o ng pamaypay. Kasi nga, mahirap namang makinig ng salita ng Diyos kapag ka uncomfortable. So, ang tao po ganun. Bukod po doon sa mga pangyayari na yun, meron din, ang mga tao din po kasi obsessed sa mga instant. Favorite po natin yan, nagugutom ako, instant noodles. So, ganyan po, O kaya pupunta ng convenience store, para kasi, kaya nga convenience store Kasi madali lang, mabilis lang, walang paghihintay. Minsan na, kinuha mo na, may konting pila dun sa may cashier. Naiinis ka, ang tagal, kasi dapat convenient, mabilis. Ang tao rin po ay obsessed sa, di ba, comfort and convenience, pati po sa indifference and apathy. Ano pong ibig sabihin nito? Yung wala kang pake. Yung hindi naman ako naka-aapektuhan nun. So wala akong pake. For example po, may napanood akong video about abortion. Alam po natin na abortion ay pagpatay ng tao. Yun po yan, yun po ang ibig sabihin. Pero may mga tao na sabi, I don't really care about abortion. It doesn't affect me. So, sabi nung ka-debate niya ay, sige nga, palitan mo yung word ng abortion ng kahit anong evil na ginagawa ng tao. Kunwari, I don't care about murder because it doesn't affect me. I don't care about kidnapping because it doesn't affect me. Di po ba yung di magandang logic, May mga Kristiyano po na hindi naman ako naapektuhan. Kaya wala akong pakihayaan mo na. Kasi po, pagka nagkaroon sila ng pakialam, discomfort po yun. Di ba? Parang, kailangan may gawin ako. Kailangan matulungan ko sila. Pero nakita mo, may naghihirap kang kapatiran, pero hindi ka naman naaapektuhan, so hayaan ko na lang. Kasi pagka may pakialam ka, kailangan ko tulungan. Imbis na matutulog-tulog ka lang sa bahay mo, ngayon kailangan mo pang tumulong sa kapwa mo. May mga Kristiyano po, they are obsessed with comfort and convenience. And of course, isa pa po doon, selfishness. Yan po yung root ng apathy Kasi wala akong pakialam, di naman ako apektado. So pag apektado ka na, magkakaroon ka na ng pakialam. Selfishness po ang tawag doon. So, ang isang tao po, or yung lalo na yung natural na tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, ganun po ang tendency niya. Magkaroon ng obsession with comfort and convenience. But the Christian life is an uncomfortable life. Tama ba itong pinasok ko? Baka nag-iisip na po kayo, tama ba itong pinasok ko? Hindi po ito surprise. Dahil nakasulat po siya sa salita ng Diyos na ang mga sumusunod kay Kristo ay daranas ng mga pagsubok. Pag-usapan po natin yung etymology or yung pinagmulan ng salitang Christian. Ano po ba ito? Kasi ang dami po natin, may youth nga din po tayo na Christian ang pangalan. So, Pinas favorite name po yata ito, Christian, Christina, si Tintin, Christina, Christine, ayan po, mga pinagmulan. Pero, saan po ba nagmula ang Christian na word? Sa Bible po, ito po ay nag-umpisa sa Greek word na Christianos. Pag Tagalog po, mga Kristiyano. Sa Greek na Christianos, ang ibig sabihin po, follower of Jesus Christ. Meron din po ang isa pang ibig sabihin, belonging to Christ's party. So pag tinawag kang Kristiyano, ikaw ay kasama sa grupo ni Jesus. Parang pag tinawag kang dilawan o kakamping, mga ganun po, kasama ka doon sa mga grupo na yon. So doon po, tinatawag na Christian yung mga kasama sa grupo ni Jesus Christ. May isa pa po, Kristiyano, ito daw po yung mga little Christs. Okay po. Pag inisip mo, wow, I'm a little Jesus Christ. Pero alam niyo po ba, kaya po sinawag silang little Christ, para po sila ay insultuhin. Parang gaya-gaya lang naman kayo kay Jesus. Yun po pala yung pinagmula nun. Tinatawag silang Christian na ang goal is to
degrade them. Derogatory term po ito. Kasi nung unang panahon, pagka tagasunod ka ni Jesus, hindi ikaw yung majority. Kasi mas madami noon ang hindi naniniwala kay Jesus. Kaya po, pangmamaliit ang pagtawag nila ng Christian sa mga believer because of their dedication to the message of Jesus Christ. So, minamaliit po sila. Ngayon, tayo po ay Christian, followers of Jesus. Pag may fina-follow ka na dedicated ka to follow that person, hindi po ba ginagaya mo siya? Tama, no? Minsan nga may favorite ka lang na artista o kaya meron kang favorite na vlogger, nakita mo yung bahay niya, ganito yung pagkakaayos ng kusina, gano'n na, gagayahin mo rin. Pero iba po kasi yung follow na sinasabi dito kay Jesus, you're truly following Him with all your heart, with all your life. So when you're following Him, ginagaya mo siya. So ngayon po, pag-usapan natin, ano ba ang naging mission ni Jesus nung nagpunta po siya dito sa earth? Jesus' mission, para lang po summarize sa isang sentence po, no, is to do the will of the Father. Yun lang po, no? Paano, saan po yung sinabi? Nakasulat po ito sa John chapter 6, verse 38. Sabi po ni Jesus, "For I have come down from heaven, not to do my will, but the will of Him who sent me." So that's the core purpose of Jesus kung bakit po siya nandito. Kailangan po natin ito malaman kasi para sundin natin si Jesus, dapat alam natin kung ano yung naging mission ni Jesus nung nandito po siya sa earth. Sinabi din po sa John chapter 4 verse 34, Jesus said to them, "My food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work." Ang ganda po, ang aking pagkain ay ang pagsunod ko sa Ama kong nasa langit. Ibig sabihin, yung obedience po ang nag-energize kay Jesus. Obeying His Father energizes Jesus, strengthens Jesus. Kaya ito po kasi parang sinasabi na, ano po ba yung kinain nyo? Kami po kakakain lang. Ganun kasi yung conversation eh. Matagal silang hindi kumain. Yung mga disciples kumain na tinanong nila si Jesus kung kumain na ba siya. Ang sabi niya, "My food is to do the will of the Father." Yung po kasi yung pagkakataon na kinausap niya na yung woman at the well. So hindi po siya kumain. Ginawa niya kung ano yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon noong mga panahon na yon. Nakakatuwa po eh. Ang pagsunod po ba sa Diyos ang nag-energize sa inyo? Ang pagsunod po ba sa kalooban ng Diyos ang nagpapalakas sa inyo? Kasi yun po ang kay Jesus. Hanggang sa siya po ay nandun na sa pagkakataon na kailangan niya ng pahirapan, kailangan niya ng pasanin ang krus na dapat po tayo ang papasan. Hanggang dun sa pagkakataon na siya ay pinako na sa krus at na wala ng hininga, ang sinabi pa rin po ni Jesus ay, "Susundin ko ang Panginoon." Saan po ito mababasa? Matthew 26 verse 39. "My Father," kausap po niya ang ating Ama na nasa langit, "if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." Grabe po itong panalangin na to. Simulat sa pool hanggang po sa dulo, no, ay naging masunurin siya sa ating Panginoon. Unang-una pa lang sinabi niya, "I came not to do my will, but the will of my Father." Hanggang sa kanyang paghihirap. Kung pwede lang po, Panginoon, alisin niyo po ang paghihirap na ito. Pero, nevertheless, not my will, but your will be done. Yan po ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang sinusundan ng mga Kristiyano. Yun po ang ating fina-follow. Jesus was perfectly obedient to the Father. So when you're a Christian, equals po niyan ay obedient. You're an obedient follower of Jesus Christ. So we are to be like Jesus, speaking and acting as the Father commanded. Kaya po tayo, we are putting the Word of God in a supreme position. Na yun ang sinusunod nating katotohanan at yun ang basihan natin ng katotohanan. Yun po ang basihan natin kung ano ang susundin natin sa ating mga buhay. So yun po, no, as Christians,
the uncomfortable life of a Christian. Ngayon, pag-uusapan na po natin, saan part ba magiging uncomfortable? Ano po? So, ang obsession po natin sa comfort and convenience, it will reveal the posture of our hearts. Sino ba talaga ang Diyos sa iyong buhay? Pag nakita mo kung ano yung mga bagay na hindi mo ma-let go para masunod mo ang Diyos, yun ang Diyos sa iyong buhay. So, basahin po natin sa Mark chapter 10, verse 17 to 31. Mahaba po yan. Kaya hintayin ko po kayo kung magbubukas po kayo ng inyong Biblia para po masundan ninyo. Mark chapter 10, verse 17 to 31. Ito po ay kwento ng rich young man. O, parang yun po yata yung dream guy ko, rich young man. Wow, yun po yun. So, ito po yung mga pinagpe-pray ng mga kababayan, yung mayaman po. Baka ako lang di man. Pero ito po yung title, The Rich Young Man. Ano po kaya ang kwento niya? Sige po, babasahin ko po sa inyo. Verse 17, chapter 10, verse 17. As Jesus was setting out on his journey, a man ran up and knelt before him and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" And Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good except God alone. You know the commandments. Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not bear false witness. Do not defraud. Honor your father and mother." And he said to him, sabi po nung young man, "Teacher, all this I have kept from my youth." And Jesus, looking at him, loved him and said to him, "You lack one thing. Go, sell all that you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me." Disheartened by the saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. And Jesus looked around and said to his disciples, "How difficult it will be for those who have wealth to enter the kingdom of God." And the disciples were amazed at his words. But Jesus said to them again, "Children, how difficult it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God." And they were exceedingly astonished and said to him, "Then who can be saved?" Jesus looked at them and said, "With man it is impossible, but not with God, for all things are possible with God." Ito na po si Peter magsasalita. Peter began to say to him, "See, we have left everything and followed you." Jesus said, "Truly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the gospel who will not receive 100-fold now in this time. Houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions. And in the age to come, eternal life. But many who are first will be last, and the last first." Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat sa iyong makapangyarihang mga salita. And Lord, we pray na i-prepare niyo po ang puso ng bawat isa. As we listen to your words, maihasik nga po ang iyong mga salita sa matatabang lupa upang ito po ay maitanim at lumago sa aming mga buhay. Lord, teach us to obey your words. Lord, salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Ang ganda po ng kwento na yon.
Ito po, marami pong nangyari dun sa kwento na binasa ko at marami po dun ang narinig nyo na noon. For example, yung mas madali pa na makapasok ang kamelyo sa eye of a needle, sa karayo, kaysa makarating sa langit. Kaya yun yung iniisip, yung mayaman ba makakapunta sa langit o hindi? Pag-usapan po natin yan ngayong araw. Pero ito po, this is a question of salvation. Paano po ako maliligtas? Paano po ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Paano po ako makakapunta sa inyong kaharian? Yun po ang question ng young ruler. Good teacher, what must I do? What must I do to inherit the kingdom of God? Ano po ang sagot ni Jesus? Ang response po ni Jesus ay, no one is good except God. He's perfect, holy, and righteous. Ito na po yung pagkakataon na gustong ipakita ni Jesus na walang sino man ang mabuti kundi ang Diyos lang. Kahit ikaw hindi ka mabuti. Yan po ang gustong sabihin ni Jesus dun sa rich young man. Tapos, in-enumerate po ni Jesus yung mga commandments na alam naman na ng rich young man. Ano po yung mga commandments na yon? Do not murder. Do not commit adultery. Ayun po, also yung mga alam na. Kaya po, ang sagot ng mayamang lalaki ay, all these things I have kept from my youth. Oy, lahat? All these things I have kept. Lahat daw po yun ay kanyang ginawa at hindi niya kailanman binali. So si Jesus po, ang ganda po ng response ni Jesus. Jesus, looking at him, loved him. Yun po ang sabi. And said to him, you lack one thing. Go sell. Go sell all that you have. Mula doon sa sinabi ng bata na, I have kept all these things. Sabi niya, biglang ang sagot ni Jesus, sell all that you have and give it to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me. Ang pinaka nakita ko po dito is, Jesus loves this young man. Kaya sinabi po niya ang katotohanan. Kasi Jesus was looking at him and loved him. Sabi po sa description and said to him, meron pang kulang. Ibig sabihin po ba na lahat tayo ang susunod sa Diyos ay ibebenta na po natin lahat ng meron tayo? Hindi po. Pinakita lang po dito na yung batang lalaki, yung binatang lalaki na mayaman, ang puso po niya ay nasa kayamanan niya. At hindi po niya kayang iwan yung kayamanan na yun para sundin ang ating Panginoon. But Jesus, in His love, will not let you stay deceived. Kasi po, deceived po yung lalaki. Iniisip niya, sinunod niya lahat ng utos ng Diyos. Iniisip niya, hindi siya nagkamali. Jesus speaks the truth. He Himself is the truth. So ito po, hindi po tungkol sa dapat mong gawin para maligtas ka. Kasi alam na po natin na hindi po dahil sa ginawa natin kaya po tayo naligtas. Ito po ay patungkol sa pagpapakita ng posture ng puso ng binatang mayaman na ito. Kasi po, kung iniisip niya na sinunod niya na lahat ng commandments, nakita niya po si Jesus, hindi niya sinabi, well, totoo ba? Nasunod po ba lahat ng commandments? Hindi po Sinabi ni Jesus, yung ultimate commandment na hindi niya nasunod or na baka hindi niya kayang sundin. Ano po yun? Nakasulat po sa Mark chapter 12 verse 28 to 31. Tinatanong po si Jesus, which commandment is the most important of all? Jesus answered, the most important is, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one, and you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is like this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. Nakita niyo po kung ano yung command ni Jesus sa binatang mayaman? Go and sell all your possessions and give it to the poor. Love your neighbor po yun. Tama po? Give it to the poor. Love your neighbor. At yung sumunod po, come and follow me. Love the Lord your God with all that you are. Yun po yung hindi nasunod
ng binatang mayaman na ito. Because his heart ay hindi po nasa Diyos. Ang puso po niya nasa kayamanan niya, nasa kung ano ang mayroon siya. He failed to keep the greatest command, and that is to love God with all that He is. Nakita niyo po, heart, soul, mind, and strength. Sa ganung paraan daw po natin dapat minamahal ang ating Panginoon. So our failure to keep the commandments of God should not be the reason for us to walk away. Yun po yung kaibahan ng mayamang binata na yun sa atin na susunod sa Panginoon. Bakit po? Siya po, nung narinig niya yung command ng Diyos na kailangan niyang gawin, siya po ay lumakad na lang paalis. Malungkot daw po siya. Dahil hindi niya kayang i-let go yung mga kayamanan niya at sundin si Jesus. Pero tayo po, when you are admitting na hindi ko po kaya, tulungan niyo po akong gawin ito. Draw closer to God. Huwag po maging dahilan yan for us to walk away. Dahil lahat po tayo ay hindi po maaabot, hindi po magagawa yung command na yun. Kaya nga si Jesus po, in-enumerate niya yung mga commands para makita ng binatang mayaman na hindi niya kayang gawin yung mga yon. Kaso yung binatang mayaman, sa tingin niya, nagawa niya yon. Kaya sabi niya, nagawa ko na po lahat yon. Pero nung sinabi na yung love your neighbor or yung ibenta ang lahat ng mayroon siya at ibigay sa may hirap at sumunod kay Jesus, hindi niya na yun nagawa. Bakit? Sinasabi po dito ni Jesus na lahat tayo makasalanan at lahat tayo we fall short of the glory of God. Ang point po doon ni Jesus ay hindi po dahil sa mga gawa natin, kaya tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yung po yung tanong ng binata how can I enter the kingdom of God? What must I do to enter the kingdom of God? Hindi sa gawa mo. Di ba po, sinabi po sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo, hindi po maaabot. Lahat po tayo ay hindi po perfect. Tama po. Kaya po sinabi ni Jesus, how difficult it is to enter the kingdom of God. Sobrang hirap po dahil nga walang kahit isa sa atin ang kayang abutin or sundin lahat ng commands ng ating Panginoon. With your own works and acts of righteousness, you cannot enter the kingdom of God. Yun po yung lesson na gustong ituro ni Jesus doon sa binatang mayaman. At yun din po yung lesson na gusto niyang sabihin sa atin. Dahil lahat po tayo ay makasalanan. Kung wala po ang Diyos, hindi po tayo maliligtas. Kung hindi po niya pinadala si Jesus, hindi tayo maliligtas. At yung law, yung commands ay nagpapakita na hindi po natin kayang paghirapan ang ating kaligtasan. No one can reach God's standard. Salvation is not earned through goodness. It is a gift. Alam na po natin to. It is a gift of grace through our faith in Jesus Christ. You cannot be saved apart from Jesus. Marami po kasi na ang iniisip nila, naniniwala ako sa Diyos, nanalangin ako sa Diyos. Pero sino ang Diyos mo? Dapat po si Jesus Christ. Si Jesus Christ lamang po ang makapaghiligtas sa atin. Sabi po ni Jesus, with man, it is impossible. Sa sariling gawa ng tao, imposibleng siya ay makapasok sa kaharian ng Diyos. O yun po yung context ng verse na ito. With man it is impossible, but not with God. For all things are possible with God. Now, because of Jesus Christ, it is made possible na tayo na po ngayon ay makakapunta sa kingdom ng Diyos. Ngayon po, pasok na po tayo sa ating pinaka-lesson. Doon po sa rich young man. Okay po, no? Paano po ba na hindi tayo maging katulad niya? Okay po. How to not be the rich young man? Una po, kailangan meron po tayong admission of sins. Admit that you are a sinner. Admit na meron kang pagkukulang. Admit na kailangan mo ang Diyos. May pag-amin ako meron nga kahit anong mangyari, huwag kang aamin.
Sa Diyos, umamin ka. Umamin ka sa Diyos. Aminin mo ang iyong pagkakasala. Dahil nakasulat po yan sa 1 John chapter 1, verse 8 to 9. Hindi po dapat tayong matakot na umamin sa Diyos. Bakit po? Sabi po dito, if we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. So una po, pag pinaniwala natin yung sarili natin na wala tayong kasalanan, niloloko lang po natin ang ating sarili. Kaya po, kung alam natin na tayo makasalanan, ano po ang gagawin natin? Confess our sins. Wag po tayong tumulad dun sa binatang mayaman na sinabi niya, I have kept all these. Talaga ba? Di ba? So, i-admit po natin na hindi natin nagagawa yung mga gustong ipagawa ng Panginoon because when we confess our sins. Ano po ang sabi? He is faithful and just to what? To forgive you. And hindi lang po ito nagtatapos, pinatawad ka na, ano pang gagawin? He will cleanse you from all unrighteousness. Yan po ang Panginoon. Marami po natatakot no, na umamin. Di ba? Pag sa tao, lalo na pag sa tao, kasi baka magalit, baka palayasin, baka ganun po ano. Pero pag sa Diyos ko umamin, ang goal niya is to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. Yun po yung sinasabi ko kanina na ang goal po ng Diyos is to restore you, not to destroy you. Ayaw po niya na sirain ka, kung hindi buuin ka according to His will. So una po, admission of sins. Admit it. Pangalawa po, love God with your all. Love God with your all. Sabihin nga po natin all. Lahat. Lahat po. Hindi po yung konti, hindi yung natira, hindi yung 10%, hindi yung 20%. 100% with your all, above all. Love God with your all, above all. Yun po ang requirement ng Diyos sa atin. The greatest commandment is to love the Lord your God with all your heart, all your mind, all your soul, and all your strength. With all. Yun po. Para po hindi tayo maging katulad ng rich young man. Love the Lord your God with your all, above all. Pangatlo po, love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Yun din po yung sinabi ng ating Panginoong Jesus. And then pang-apat po, panghuli. Para po hindi maging katulad natin yung mayamang binata na ito. Leave everything and follow Jesus. Ito po yung hindi nagawa talaga nung binatang mayaman na ito. He wasn't able to leave everything and follow Jesus dahil ang puso po niya ay nasa kanyang mga kayamanan. Pero po, when we leave everything and follow Jesus, yung mga nilet go po natin, yung mga sinurrender po natin sa Panginoon na comfort, na convenience, ay hindi naman po yun mapapasawalang bahala. It will not go unrewarded. Meron pong reward when we let go of our comforts and convenience to follow Jesus. For example, yung mga leader po sa church, pagka po natutulog na sila, tapos may na-receive pa silang tawag mula sa member o kahit sa kaibigan nila o kapamilya sa buhay o kayong mga Kristyano, pag may tumawag sa inyong kaibigan ninyo, kahit gusto-gusto mo pang matulog, you will surrender your comfort, you will let go of your comfort and convenience to show love to them. Tama po, no? Sa atin po, when we follow Jesus, may mga comforts and conveniences po tayong kailangan iwan para sundin siya ng buong buo. Halimbawa po, meron po mga tao na tinawag talaga sa mission field. Example po nito yung guest speaker po natin nung nakaraang anniversary, si Pastor Ron Mark Mariano. Lagi po siyang nasa Samar. Lagi po siyang nasa
Visayas, sa Mindanao. Doon po siya nagpupunta. May mga conveniences and comforts po siyang nilet go para masunod niya ang Diyos. Ano po yun? Meron po siyang 2 anak na babae. Meron po isa bata pa. Iiwan po niya yon, pati yung kanyang asawa na nung nakaraan ay buntis. Iiwan po niya yon just to go sa pinapagawa sa kanya ng Diyos. Just to do the will of the Father. May comforts and conveniences po talaga na kailangan mong i-let go to obey the Lord. May pangyayari pa po sa buhay ni na Pastor Ron Mark na habang si Pastor Ron ay nasa misyon, ang kanyang asawa na si Pastora Argan ay nanganak po prematurely. So nasa ospital po yung baby, yung asawa niya, habang siya nasa misyon. Gaano po kahirap sa puso ni Pastor Ron na ang buhay ng kanyang asawa at ng kanyang anak ay nasa bingit ng kamatayan habang siya ay sinusunod ang kalooban ng Diyos. There are comforts and conveniences that you have to let go to obey Jesus. Alam niyo po ang nangyari, sabi po nung asawa niya si Pastora Arlan, hindi, sige, huwag kang umuwi. Kasi nagtatanong po si Pastor, uuwi ba? Hindi, sige, huwag kang umuwi. Tapusin mo muna yung gawain dyan. Tinapos po ang gawain, umuwi. Pag-uwi po niya, nakita pa po niya yung baby. And after ilang minuto or oras, namatay na po yung baby. Mag-isip ka, I obeyed you, Lord. Pero bakit po nawalan ako ng anak? There are certain comforts and conveniences that you have to let go to fully obey Jesus. Ito po isang bagay na hindi mauunawaan ng isang tao wala pang relationship with Jesus. Pero sila po, nakita nila kung paano kumilos ang Diyos sa kanilang buhay in the midst of pain, in the midst of grief, of loss. Nawalan po sila ng anak. Pero, they continue to follow Jesus. So, pero alam niyo po, hindi yun yung basta, iniwan niya yung pamilya niya, naglingkod sa Panginoon. Ano yun? Ngayon, hindi niya man lang nakasama yung asawa niya, tsaka yung baby niya. Yung mga sacrifices po that we do for Jesus, lagi po may reward yun. Sinabi po ni Jesus kanina, nung binanggit po natin, sinabi niya na, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the gospel who will not receive 100-fold. Habang binabasa ko po, inaalala ko kasi Pastor Ron, iniwan niya, yung asawa niya, yung anak niya, yung sarili niyang comfort sa bahay niya. Pero sabi po, walang ginawa yun, walang sumunod sa akin na hindi makaka-receive ng reward. Kung gusto po natin ng reward, sumunod po tayo sa Panginoon ng buong-buo for Jesus and for the gospel's sake. Pero meron po sinabi dito, balikan po natin, sabi po dito, may reward daw po. Houses, brothers, sisters, mothers, children, and lands. Pero may kadugtong pong 2 words with persecutions. May reward nga. Okay po, may reward. Kasama din sa reward yung persecutions. Sabi mo dito, kasama sa reward yung pang-uusig. Yung paghihirap na pagdadaanan mo for Jesus and the gospel's sake. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Very clear po dito. Sabi po dito ni Paul, indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Pag sinabi pong indeed, tunay na. Tunay na lahat ng nabubuhay na pamumuhay na according to the will of God, godly life in Christ Jesus will be persecuted. Uusigin ka. May mga kakalaban sa'yo because you are living a godly life. Pag walang kumakalaban sa'yo, magtanong ka na, are you still living a godly life? Bakit po? Sige po, pag-usapan po muna natin yung word na persecution. Ano ba ibig sabihin ng persecution? Ito po ay word kasi na kadalasan sa church po natin to napapakinggan
Hindi po siya ginagamit sa school or sa kadalasan. So persecution, suffering, mistreatment. Yun po. Sabi po dito, ang mga namumuhay ng tapat sa Diyos ay makakaranas ng paghihirap, makakaranas ng pagdurusa. Ito ba ang buhay Kristiyano? Yun po ang sabi ni Jesus eh. You will experience ridicule, social exclusions. Yung merong may event, ay huwag nating invite yun kasi KJ yun eh. Kasi yung gagawin natin, inuman eh. Eh pagka in-invite natin dito si Precious, naku, papagalitan tayo nun. You will be excluded socially because you are following Jesus. At pagka na-exclude ka socially, be grateful. Kasi, at least, it's because you are following Jesus. Hindi naman dahil masama lang talaga yung ugali mo. Kundi, you are following Jesus. You will also experience torture and death. Yun po yung nasa loob ng word na persecution. So, persecution, ang ibig sabihin po niya, suffering and mistreatment. Under po nun ay ridicule, social exclusion, torture, and death. So, sino ito torture? Sino papatayin? Do you love Jesus enough na you are willing to go through torture and death for His gospel's sake? Yun po yung question. Ito po yung naranasan ng mga nauna. Disipulo, mga propeta, they were persecuted because of their devotion to Jesus. Ngayon po, tanongin ninyo ako, yung Christian life po ba ay comfortable na buhay? Hindi! The Christian life is an uncomfortable life. Sabi po sa John chapter 15, verse 19 to 20. Ito na po. If you were of the world, kung kakampi ka ng mundong ito, the world will love you as its own. Parte ka eh. Parte ka ng family, sabi ng world. So, mahal ka niya. But because you are not of the world, dahil hindi ka parte ng mundong ito, but I chose you out of the world, hiniwalay ka na ng Diyos, therefore, the world hates you. If the world hates you because of Jesus, congratulations! You are doing it right. You're doing it right. Kaya po yung mga napapanood po natin vlogger na nag-share ng word tapos binabash sila, siguro po very thankful sila sa Diyos. Because they're doing things right, they're saying the truth, they're being bashed, kasi nga, hindi siya part ng mundo, hindi sila part ng mundo. Pero yung mga vlogger na ginagawa kung ano yung gusto ng mundo, yun ang mahal na mahal ng mga nasa mundo. If the world hates you, you are truly following Jesus. Hates you for following Jesus, ha? Hindi yung hates you kasi madamot ka, kasi masama ugali mo. The world will hate you if you truly follow Jesus and live righteously. Sabi pa po, very extreme, Philippians 1 verse 29. Ito yung mga verse na sana hindi na lang sinabi kasi pero totoo po ito. Na dapat buhay ng isang Kristiyano. For it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for Him. Ang tunay po na Kristiyano ay hindi po natatapos sa naniniwala lang siya sa Diyos. Na naniniwala lang siya na mayroong Jesus Christ. Ang tunay na Kristiyano, ang purpose po niya is to suffer for Jesus. To suffer for Jesus. Bakit naman po? Akala ko po kaya po tayo niligtas ng Diyos para magkaroon ng buhay na kaaya-aya at ganap. There will always be a reward. Pwede pong yung reward na yun, hindi na natin maranasan sa lifetime na ito. But sabi ko nga po, lagi ko po sinasabi sa life group namin, ano naman ang 70 years, 80 years, 90 years compared sa eternity na mararanasan natin kasama ang ating Panginoong Jesucristo.
we are called to suffer for Him, not just to believe in Him. Kaya po sa mga kasamahan po natin ngayon dito, na matagal na naniniwala sa Diyos, this is a challenge to all of us. An invitation to also suffer for Jesus Christ. To share in the sufferings of Jesus Christ. Sabi po natin, Kristiyano tayo eh. Ano po yung minodel ni Jesus? Hindi po ba pinahirapan siya? Hindi po ba siya ay kinagalitan ng maraming tao because of the truth that He carries? We are called to share in the sufferings of Jesus Christ. Meron po kayo papakitang picture sa inyo. Ito po ay testimony ni Susan. Alam po ninyo, sa Philippines po kasi, hindi po talaga widely persecuted ang mga Kristiyano. Tama po? Kasi meron nga tayong Holy Week, di ba? Nagsiselebrate tayo. Christmas, lahat naman nagsiselebrate ng Christmas bukod sa konting population ng ating bansa. Pero meron pong mga bansa na grabe ang persecution. At isa na po doon ang Nigeria. Meron po ako napanood na documentary ng isang white American na nagpunta sa Nigeria. At ayan po siya. Kalimutan ko na yung pangalan niya. Lagi ko po itong pinapanood na lalaki ito. May podcast po siya na ang guest niya palagi ay mga Christians na yung mga pamumuhay ay kakaiba. No? Ito pong vlogger na ito or Christian content creator na ito ay nagpunta sa Nigeria. Pinuntahan po niya yung lugar kung saan ewan ko po kung napanood yung trending na video na may pastor, katabi po niya sa hukay yung mga member niyang pinatay. Tapos nagsasalita siya, may hawak pa nga siyang Bible na, ano tong ginagawa ninyo sa mga miyembro ko? Pagod na akong maglibing ng mga miyembro ko. Kasi po, pinapatay talaga ang mga Kristiyano sa Nigeria ng mga Islamic terrorists or mga extremists. So yung po, no? At isa po sa mga pinuntahan niya ay itong si Susan. Susan po ang pangalan niya. Napapansin niyo po ba yung mata niya? Sobrang singkit lang po ba siya? O ano? Wala po siyang mata. Ano po kaya ang kwento kung bakit nawala ang parehas ng mata? Susan was held at gunpoint. So tinutukan po siya ng baril. Sabi, deny Jesus or I will kill you. Sabi niya, I will not deny Jesus. Jesus is my Lord. Baril. Pag baril po sa kanya, yung mata po niya ang natamaan. 1, 2. Pero miraculously, hindi po natamaan ang kanyang brain. However, wala po siyang mata. Okay, wala na po siyang mata, hindi na po siya nakakakita. But look at that smile. Kayo po, may mga mata pa kayo eh. Nakakangiti pa po ba tayo ng ganyan? She suffered for Jesus' sake. Yan po, testimony ni Susan. At ito po yung sinabi niya, hihinig sa atin. Ayan. Sabi po niya dun sa lalaki na yun, I am your sister in Jesus' name. Next natin niya. The Almighty God shall help us. The King and Ruler of the sky. Tapos pa next. Yes, we will dance in heaven. Dito po sa mundong ito, when you are a faithful follower of Jesus Christ, pwedeng hindi ka mapasayaw kasi ang dami mong pagsubok na pagdaraanan. Or hindi patunay na kaligayahan kasi nga may mga pagsubok. But when you are already in heaven, we will dance together. Baka po, sana po kasama natin si Susan in heaven, dancing together. Because tumayo po tayo sa ating pananampalataya. Pagka po ba dumating tayo sa pagkakataon ng ating buhay na I deny Jesus or I will kill you, what will we say? Ano po ba ang sasabihin natin? At ang makakapagsabi lang po na I will not deny Jesus, Jesus is my Lord, ay yung tao na nagmamahal sa Diyos na all. A person or a Christian who loves Jesus with his or her all. Yun lang po makakapagsabi na, no, I will not deny Jesus. Jesus is my Lord. Grabe po yun, ano? Hindi niya naman inisip na, mata ko lang mapupuruhan, mabubuhay pa ako. Baka nung panahon na inisip niya, wala na, patay na ako. Pero sasabihin ko pa rin ito.
heaven we will dance. Tapos po ako sa video na yan, pwede ko pa isa sa group chat. Sumayaw-sayaw pa silang gano'n. Napakasaya. Pag tinanong pa siya, pag nakita mo ba yung bumaril sa'yo, anong gagawin mo sa kanya? Sabi niya, I will shake his hands. I will embrace him. I've already forgiven him. Grabe po, ano? Ang makakapagsabi ng punon ay isang tao na tunay nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos at minamahal ang Diyos ng buong puso. Love the Lord your God with all your being. Love your neighbor as yourself. Yun po ang testimony ni Susan. Meron pong reward na naghihintay sa mga magtitiis despite persecutions and sufferings. Matthew chapter 5 verse 10 to 12. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Baliktad yata. yung principle po ng ating Ama na nasa langit, baliktad po sa prinsipyo ng mundo. Bakit pinagpala pa ang mga nahihirapan? Because theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Sabi po ni Jesus, rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. Sabi nga po theirs is the kingdom of heaven. Buo! Yung buong kaharian ng Diyos sa langit ay nandoon or para doon sa mga pinapersecute because of Jesus, because of righteousness' sake. Kaya po si Susan, she is rejoicing, kahit wala pa po siya doon sa heaven, she is rejoicing because she knows that there's a reward waiting for her in heaven. Kahit dumadaan sa persecution, siguro ang dami-dami niya ng taong kakilala na namatay na because of their faith. Kasi araw-araw po may nililibig yung pastor doon But, rejoice and be glad. John chapter 16 verse 33. Ito po yung pag-asa na mayroon tayo. Mahirapan po tayo, yes. May mga pagsubok at pag-uusig tayo mararanasan, yes. But this is the hope that we have. Sabi po ni Jesus, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Huwag po tayong matakot sa mga nangyayari sa mundo ngayon. Dahil napagtagumpayan na po ito ng ating Panginoong Hesukristo. Wala na pong tatalo pa kay Jesus dahil siya na nga yung panalo. Lagi ko po yung iniisip na pagka ang dami ng kasamaan sa mundo ngayon, ano nang gagawin? Pero ino-comfort po ko ng salita ng Diyos na hindi matatalo ng kasamaan si Jesus Christ. Because si Jesus ay nanalo na. Take heart. Maging matapang po tayo dahil panalo na ang Diyos. At sa panghuli po, na binasa natin kanina, di ba, sa Mark chapter 10, verse 10, 17 to 31. Yung verse 31 po. Sabi po ni Jesus, many who are first will be last, and the last first. Ano po kaya ibig sabihin nito? Marami daw pong nauuna ang nahuhuli, at ang nahuhuli na nauuna. Ano pong ibig sabihin? Sa mundo na ito, you will see people na parang sila yung nasa first place. First class. Sobrang yaman, sobrang ganda ng pamumuhay. But, if they are not obeying the Lord with all their heart, with all their soul, their mind, and their strength, and not loving their neighbor as themselves, last po sila. But, yung mga last, yung mga sa
sa tingin ngayon ay parang ang hirap ng buhay, inaapi, nahihirapan, pero sumusunod sa kalooban ng Diyos, they will be first. Grabe pong pag-aasa at pangako ng Diyos sa buhay natin, even if the world strips you of all your titles. Kunwari po, no, ang pangalan mo ay attorney, doctor, engineer, Precious, Verdolaga, DMD, MD, madami-daming nakadugtong sa ano, ABCDEFG, ano. First ka ngayon sa mundo. But if you are not following Jesus with your all, in the end, you will be the last. Gusto ko ba natin na sa mundong ito sa tingin ng tao, first place, first class, ang sinasakyan ko, business class. Pero pagdating ni Jesus, pagbalik niya, nasa dulo ka. Or ngayon, magtitiis ka lang ng konti. Konting panahon, sabi nga po sa salita ng Diyos, for our light afflictions are momentary. Saglit lang. Pero yung glory at reward na meron tayo ay walang hanggan. So sa pamumuhay natin ngayon sa mundo, dumating man ang panahon na hindi tayo yumaman. Hindi tayo makapagtapos ng maraming degrees. Or hindi tayo magkaroon ng napakalaking pamilya na pangarap mo. Para kang nasa hulihan. Para kang inaapi. Para kang kawawa. But you are still following Jesus. Talagang iginagapang mo na ma-share ang salita ng Diyos sa mga taong nangangailangan. In the end, you will be the first. But the first will be last. And the last will be first. Sana po hindi po tayo mag-first place sa mga bagay na walang kabuluhan. Mag-first place po tayo sa mga bagay na merong eternal value. At yun po yung nangyayari when we love the Lord with our all. Sa kabila po ng uncomfortable life na meron ng isang Kristiyano, meron naman pong reward na naghihintay sa atin. Yun po ang ating pag-asa. Meron pong isa na ini-interview na babae, sa part naman siya ng basag, pumunta Africa. Africa naman po siya babae. At nagtawag po siya ng mga Kristiyano. Sabi niya, sino dito ang gustong pumunta sa northern part ng lugar na ito? Yung lugar po na yun, maraming pinapatay ng mga Christian. Alam niyo po, may mga nagtaas daw ng kamay. At tinanong niya, di ba ang daming namamatay sa lugar na yun? Bakit ang bilis-bilis niyo magtaas ng kamay niyo? Sabi po nila, why will I not give something that's temporary? Bakit hindi ko ibibigay yung buhay ko na temporary lang naman? Para masunod ko ang Panginoon at para maibahagi ko ang salita ng Diyos sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Why will I not give my life? Yung buhay po ba natin, igugugol na lang natin sa pagtatrabaho, pag-aaral? Doon na lang ba? Pero hindi po. Ang mga tunay na Kristiyano, follower of Jesus Christ, ay mga sumusunod ng buo, nagmamahal ng buo, at iiwanan ng buo ang mga bagay na pinaiiwanan sa kanila ng Diyos. Ibigay po natin ang buhay natin sa Panginoon. Give your life to God. Live for the sake of His gospel. Huwag na po tayong mabuhay para sa sarili lang natin. Huwag na po tayong mabuhay para sa mga pamilya natin. Sabi nga po ni Jesus kanina, iiwan po natin ang ating kapatid, our brothers, our sisters, our mother, our father. Iiwan po natin yan for the sake of His gospel. Kung mas mahal mo ang Diyos higit sa lahat, kaya po natin iwan ang mga yun.
But the Lord will also reward us with brothers, sisters, mothers, fathers. Yun po ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. The Christian life is an uncomfortable life. But there will always be a great reward in heaven. Hirap po na sana hindi na lang may nakasulat sa Bible. Sana sinabi na lang na mayaman tayo wherever. But yun po ang ating pagkatawag. May mga bagay po sa ating buhay na i-resist ng ating kagustuhan ng laman. But today, let's surrender everything to the Lord. Let go of our own selfish dreams and desires. And let's fully give our hearts, our whole being to our Lord Jesus Christ. Lord, hanggang sa ubos na ako, hanggang sa pinakahuling hininga ng buhay ko, I will follow you. I will obey you. And I will declare your gospel wherever I go. Yun po dapat. At yun ang tunay na Kristiyano, tunay na follower of Jesus Christ. That you belong to Jesus. That you will follow Him with all that you are. Tayo po'y manalangin, tayo po'y tumayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Oh, Lord God. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na makapangyarihan, sa iyong mga salitang matalas, Panginoon. And Lord, sa mga oras na ito, amin pong nilalapit sa iyo mga bagay sa aming buhay na gusto niyo po, Panginoon, na paiwanan sa amin para po mahalin namin kayo ng buong buo. Lord Jesus, help us to let go of worthless things. Help us, Lord God, to follow you with our all, to obey you with our all, Lord God. And Lord, may we always be reminded na meron pong reward na naghihintay sa mga magtitiis ng paghihirap for the gospel's sake. Lord Jesus, prepare our hearts and our minds as we face persecutions, suffers. Maging matatag na po kami sa aming mga pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na aming nararanasan. Dahil, Panginoon, ano naman po ang maikling paghihirap lamang dito sa mundo kumpara sa mahabang pagre-rejoice, sa mahabang pagpupuri at sa mahabang panahon ng kagalakan sa iyong presensya in your kingdom, Lord God. Lord, thank you for your words. Blessed are those who are persecuted for your sake, for theirs is the kingdom of heaven. Lord, sa oras po na ito, amin pong dinedeklara na ang aming mga buhay ay para sa iyo. Ang aming buhay ay para sa iyo, Panginoon. Gamitin niyo po para sa pagpapalaganap ng iyong salita hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Matagpuan ninyo kaming tapat sa aming pagkatawag, Panginoon. Lord, we thank you for you are a faithful God, Panginoon, at hindi mo kami hahayaang mag-isa. Kayo ay lagi namin kasama, Panginoon. Sabi mo sa iyong mga salita, you are with us wherever we go until the end of the age. Until the end of times, as we follow your command, as we follow your commission to preach the gospel,